dugyot at mabaho. Yan ang nadiskubre naming slaughterhouse o katayan ng hayop sa Bacolod City. Paano nakakatakas ang ganitong kondisyon sa mata ng otoridad? Mapanganib ang pag-akyat sa Mount Everest sa Nepal, kung kaya ang GMA News Team nasasama hanggang base camp, sumailalim sa mahigpit na pisikal at psychological na training. Tree of Life kung tawagin ang puno ng nyog. Lahat daw kasi ng parte nito nagagamit at napagkakakitaan. Pero nitong mga nakaraang buwan, ang puno ng buhay ay tila tumatamlay dahil daw sa imported na peste. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto Ang lahat ng iyan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Sinigang, kaldereta, mechado. Ilan lang yan sa putaheng paborito nating mga Pinoy. Pero sigurado ka bang ligtas at malinis ang pinanggagalingan ng karneng binibili mo? Umuulan nang marating namin ang gusaling ito sa Bacolod City. Dito pa lang sa bungad ng slaughterhouse, ibang klaseng amoy na yung sumasalubong sa'yo. Madilim, mabaho, nakakakilabot sa dumi. Sa dami ng butas sa bubong, halos wala nang natirang yero. Sa maruming lugar na ito nanggagaling ang mga karning ibinibenta at kinakain ng mga taga-Bacolod. Ito ang slaughterhouse ng syudad. Mahigpit daw na binabantayan ang kalidad ng mga karning binibenta sa palengke, lalo na't may mga nabibiktima ng sakit tulad ng foot and mouth disease. Kaya para tiyaking walang sakit ang mga kakataying hayop, sinusuri muna mga ito ng meat inspector. Pero kahit anong suri raw, kung marumi naman ang katayan, paraan ng pagkatay, mga matador na kumakatay, madumi pa rin ang karne. Siyempre, yung dumi, pag kinakatay, pagkatay ng baboy, siyempre makontaminate dahil sa surrounding na unsanitary. Nakapanlulumo raw ang kondisyon ng mga matador. Maski sa health condition ng mga trabahador, unhealthy to eh. Hazardous to eh. Kinulit ko siya ng tanong, ganun ba talaga kagrabe? Sabi niya, hintayin ko ang oras ng katayan para ako na mismo ang makasaksi. Alas 9 ng gabi, nagsimula na ang trabaho sa slaughterhouse. Nauna ang mga baboy. Kinukuryente muna ang mga ito bago katayin. Basa ng dugo at tubig ang sahig. Pati katawan ng mga nagkukuryente. Ayon sa mga kwento sa akin ng mga matador, sila mismo ay malimit makuryente. Sa kawa, tinatanggalan ng balahibo ang baboy. Di nila iniinda ang kumukulong tubig. Ba't namumula na yung kamay mo? Sa init eh. Saan? Sa init. Init daw, tubig daw. Hindi ka ba, wala bang ibang gamit? Kunyari, guantes o ibang paraan para hindi ka na mapasok? Wala. Danlog na mo. Danlog mo gubra. Sa sahig bumabagsak ang pinaghalo-halong dumi, ihi at dugo. At dito na rin inilalagak ang mga kinakatay na hayop. Pero ang mga matador, walang suot kahit man lang mga bota para hindi mahawaan ng anumang sakit ng mga kinakatay na hayop. Humihina na yung tulo ng tubig, hanggat mamaya-maya raw, tuluyan na itong mawawala. Kailangan na nilang lumabas ng slaughterhouse para magsalok ng tubig. Ang mga laman loob na ibebenta rin sa mga palengke, minsan iniiwan sa mga kanal. Dahil walang maayos na palikuran kung saan-saan na lang umiihi ang mga tao. Malapit sa aksidente yung mga trabahador dito, unang-una na lang. Itong sahig, sobrang dulas. Ayusin lahat para maganda ang pamumuhay dito.
Ang matador na si Ryan may suot pang rosaryo para raw malayo siya sa aksidente. Maraming disgrasya rito eh. Hindi mo malaman. Madulas ka, ganun. Ganun talagang trabaho dito eh. Tinitiis na lang, wala naman magawa eh. Patuloy sa pagiging delikado si Mang Nene na ilang beses nang nasugatan. Nadulas po kayo hawak yung kutsilyo niyo. Oo. Tapos ano po nangyari? Nakuha ko nga ako na ang kutsilyo na kuha ko pag tumba ko. Natapagan ko ba? Habang nag-uusap nga kami ni Mang Nene, may isang matador na nadulas sa sahig. Oo, tapos na accident. Kung delikado ang sitwasyon para sa matatanda, paano pa kaya para sa mga batang nagtatrabaho rito? Sino nagturo sa'yo na magkatay? Ako lang. Sino? Ako lang. Paano mo natutunan? Tumitingin ako. Sino nagturo? Ikaw? Nanood ka lang? Dun sa slaughterhouse galing ang halos lahat ng karneng ibinibenta sa buong syudad ng Bacolod. Bandang alas 3 ng umaga, hinahanda na ang mga karneng ihahatid sa palengke para ibenta. Pero sa aking nakita, tila mahirap sigmurain ang pinanggalingan ng karne at ang malahayop na kondisyon ng mga nagtatrabaho sa bahay katayan. Tinatayang 1 tonelada raw ng dumi mula dun sa slaughterhouse ang binabagsak dito nga sa ilog araw-araw. Pollution, air pollution or water pollution. Matapos ang magdamagang katayan sa slaughterhouse ng Bacolod, nililinis na ito kinaumagahan. Pero binubuhusan lang ito ng tubig. Walang gamit na sabon o disinfectant. Sabi ng city veterinarian na siyang tagapamahala ng slaughterhouse, wala nang saysayang rehabilitasyon sa gusali dahil sa sobrang kalumaan nito. To minimize the contamination na sinasabi natin na due to floor slaughtering, hindi natin na magawa pag ganun pa rin facilities natin, hindi natin ma-hang yung mga meat during kasi dapat walang floor slaughtering eh. Bagamat nasiguro naman daw na walang sakit ang mga hayop, di rin niya matiyak dahil sa sobrang dumi ng paraan ng pagkatay kung contaminated nga o hindi ang mga karne. In-advise natin yung mga meat consumers. They only will buy meat that will be consumed in 1 or 2 days. Kasi yung contamination natin dito mas mataas compared sa other facilities na yung procedure mas maganda. Pinuna ko rin kay Dr. Daroy ang kawalan ng proteksyon para sa mga matador. Unahin muna natin yung facilities natin na makorek. Tsaka susunod na lang yung mga attire ng tao. Ayon sa National Meat Inspection Services o NMIS, hindi pumasa sa kanilang pamantayan ang slaughterhouse ng Bacolod. Hindi ito accredited. Isa ito sa naiiwan na humigit kumulang mga more than 600 slaughterhouses na pagmamay-ari ng local government units na hindi pa nami-meet yung standards na itinalaga ng ating opisina. Lahat ng slaughterhouse sa bansa dapat dumaan sa inspeksyon at maaprubahan ng NMIS. Pero kahit kalunos-lunos ang kalagayan ng ilang slaughterhouse, hindi rin daw inirerekomenda ng ahensya ang pagpapasara sa mga ito. Lalong magkakaroon ng problema dahil magbabahay-bahay yan,
Hindi mo na ngayon malalaman, baka ang kakatayin, mga patay na o kaya may mga sakit, no? Para sa lokal na pamahalaan, malapit nang masolusyonan ang problema. Di raw kasi magtatagal ay ililipat ng slaughterhouse sa isang bagong gusali. The bottom line here is that we need to improve the operations of the slaughterhouse. That is the reason why we have to fast track the operation of the new facility in Handumanan. 19.5 million pesos ang ginastos para ipatayo ang gusaling ito noong 2001. Kailangan pa raw nila ng dagdag na 54 million pesos para ito'y maging operational. Pero tila nabulok na ang gusali sa tinagal ng panahon. Hindi pa man nagagamit, nangangailangan na ito ng pagsasaayos. Sa kalagayan ng gusali, mukhang matatagalan pa ang paglipat sa bahay katayan. Bukbuka. Tinatayang 1 tonelada raw ng dumi mula dun sa slaughterhouse ang binabagsak dito nga sa ilog araw-araw. Sa bawat problemang aming natutuklasan, lalong nababakas ang kakulangan ng sistema sa slaughterhouse. We are spending a lot of money to improve the operations of the slaughterhouse in terms of sanitation, the protection of our workers there. Grabe rin po yung pollution Pollution? coming from the... Napansin niyo rin po ba yun? Well, air pollution or water pollution? Yung binabagsak po doon sa ilog ng Bacolod? I have not heard of any contamination or pollution which would be considered as something that we have to really have big concern of. Para sa lokal na pamahalaan, mataas ang pamantayan ng kanilang slaughterhouse. It is partially mechanized and we can consider it a double A operation. That is the reason why we are now going into a triple A operations, which is definitely an improvement of our present slaughterhouse. Sa lungsod ng Victorias, halos 1 oras na biyahe mula Bacolod, pinasok namin ang isang single A slaughterhouse. Mas mababang ranggo ang single A kaysa sa double A na binanggit ng Bacolod City Government. Malinis at partially mechanized na ang slaughterhouse na ito. Wala akong naamoy. Hindi ko mabaho. Mayroon ring mga hook para nakasabit ang karne at di sasayad sa lupa. Ito sana ang pinaka-basic na pamantayan ng isang slaughterhouse, pero tila malayo rito ang kalagayan ng bahay katayan sa Bacolod. Kalusugan ng tao at maging kalikasan ang nakasalalay sa tamang pagpapatakbo ng isang bahay katayan. Pero may ilan na lumalabag sa mga reglamento. Sana'y imbes na panindigan ng mga kinauukulan ang maling kalakaran at kalagayan, hanapan na lang ng permanenteng solusyon ang mga problema. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang puno na pinagmumulan ng pangunahing kabuhayan ng 68 sa 79 na probinsya ng bansa may kinakaharap na matinding problema, peste na nagmula pa sa ibang bansa. Si Rhea nasa City of Love, pero mahalin niya kaya ang bagong karir bilang yaya. At bilang DH sa pagkalaki-laking bahay. Magandang learning experience para maintindihan yung mga kababayan natin. Si Ivan first time lang sa Dubai. Pinagtutour guide na, pero bibigat pa ang pasanin niya. Kung inaakala nyo ang mga kamag-anak nyo nasa abroad na mumulot ng pera, mag-isip kayo ulit. Miyerkules sa unang anibersaryo ng Pinoy Abroad. Sinasalanta ngayon ng peste ang mga puno ng nyog sa Cavite. Pero kakaibang peste na pinaniniwalaan na dumapo sa Pilipinas, dala ng mga imported na halaman. Mailigtas pa kaya ang mga puno ng nyog at pati na rin ang kabuhayan ng mga magsasakang umaasa rito. Yan ang report ni Mark Salazar.
Puno daw ito ng buhay. Hindi na nga yata mabilang ang produktong nagmumula rito. Mula sa pinakamaasim na suka hanggang sa purong langis na nakagagamot daw ng mga sakit. Lahat galing sa puno ng nyog. SI provides the community with the technical. Kamakailan pa nga ay kinilala ang Pilipinas sa buong mundo nang magwagi ang isang produkto ng niyog sa BBC World Challenge. Ang coconut hinangaan at pinangaralan dahil sa husay nitong labanan ng pagguho ng lupa. Demand for geotextiles. Ngunit ang puno na pinagmumula ng pangunahing kabuhayan ng 68 sa 79 na probinsya ng bansa may kinakaharap na matinding problema, peste na nagmula pa sa ibang bansa. Dito sa Baywalk, unang namataan noong April 2005 ang Brontispa o mas kilala sa tawag na coconut leaf beetle. Mula rito, kumalat na ito sa mga nyugan sa buong bansa. Ang Brontispa ay pesting insekto na namumuhay sa pagitan ng mga bagong sibol na dahon ng nyog. Natutuyo ang pinamamahayan ng peste dahilan para hindi na mamunga o posible pang mamatay ang puno. Hindi endemic o likas sa Pilipinas ang Brontispa kaya pinagdududahang nagmula pa ito sa ating mga karatig bansa. Pumunta kami sa Cavite kung saan pinakamatindi raw ang epekto ng Brontispa. Dito namin naabutan si Jaime Gamier, ang Provincial Coconut Development Manager ng lalawigan ng Cavite. Personal siyang naglalagay ng pestisidyo sa mga punong malubha na ang kalagayan. Tapos malagyan ng gamot na insecticide na Aptara, paplagan natin. Ito pang plug kahit na ito yung sanga ng madre kakao o kakawate. Lalagay lang natin sa butas. And then pupukpukin. Pupukpukin lang siya. Resto. Sa buong probinsya kasi ng Cavite, 10 lamang silang naatasang mag-monitor at umapula sa problemang dulot ng Brontispa. Sa tingin ko kulang. Kulang yan. Katulad ngayon dito, kami gumagalaw ngayon dito sa Cavite na wala nang budget. Kami na lang. Sa ngayon nga raw, walang mechanical hand drill na ibinibigay ang pamahalaan para sa pag-inspeksyon ng gamot sa puno ng nyog. Kaya napilitan siyang bumili mula sa kanyang sariling bulsa. Lumang bote ng soft drink ang kanilang pinagtityagaan gamiting pansali ng sensitibong kemikal. Iisa rin lang ang sprayer na ginagamit nila para panggamot sa mga nyog sa buong Cavite. Kaya naman ang dalawin namin ng nyugan ni Mang Bendong, nag-alala siya sa maaaring mangyari kapag napabayaan ang sitwasyon. Sana'y tulungan kami. Tulungan ang magsasaka para maapula yung sakit. Malaking bahagi raw kasi ng kanilang kabuhayan ang nagmumula sa nyog. Hindi kalayuan sa bukid ni Mang Bendong, dapit hapon na ay nangungulekta pa rin siya ng tuba na gagawin niyang suka. 30 taon na siyang nagtutuba pero ngayon lang daw siya nakaranas ng ganitong uri ng peste. Yung dahon niya natutuyo, tsaka yung pinakatag sa ganyan, namumula ba? Yung madilaw. At yung iba, bago lang nagbabago. Tsaka pag ganitong panahon, marami yung pinakapalapa, yung dahon, baksakan niya. Sa ngayon daw ay wala naman silang magawa rito. Wala rin daw kasing kahit anong tulong na dumarating sa kanila mula sa pamahalaan. Walang tulong sa amin dito. Aminado naman ng Philippine Coconut Authority o PCA na limitado ang kanilang kakayanan na tumulong. 1 milyong piso lang daw ang inilalaang budget ng pamahalaan para resolbahin ang problemang ito. Siguro maglaan ng konti para dyan. Yes. Local government units maglaan din ng konti dyan. Then we will do our share also sa Philippine Coconut Authority. Hindi ito problema ng Philippine Coconut Authority lang. Problema natin lahat sa Pilipinas. Kulang na kulang talaga dahil aabot daw sa 5 milyon ang kakailanganin para sa kemikal na pamuksa sa peste at dagdag labor para sa unang taon pa lamang. Sa ngayon, hindi pa tapos ang pag-aaral na ginagawa ng PCA ukol sa Brontispa. Pero sa loob ng 1 taon nito sa bansa, may mga report na silang natatanggap na umabot na ito mula sa Bicol hanggang sa Samar. Ayon sa datos ng Department of Trade and Industry o DTI,
Umaabot sa 700 milyong dolyar o mahigit 35 bilyong piso kada taon ang kinikita ng Pilipinas mula sa pag-e-export ng mga produktong mula sa niyog. Kaya nakapagtatakang tila kapos ang suportang ipinapaabot dito ng gobyerno. Nakalulungkot din dahil niyog na nga lang ang produkto kung saan nangunguna pa rin ang Pilipinas sa buong mundo. Tila hindi pa sinasalubong ng matinding puwersa ang paglaban sa humahamon sa buhay nito. Ako si Mark Salazar at ito nakatala sa aking Reporter's Notebook. Training na ginagawa namin dito para makapunta sa base camp ng Mount Everest at masundan si Romy Garduse kahit hanggang doon. Saan ka man makarating, may patuloy na susubaybay sa iyong pakikipagsapalaran dahil ang totoong drama ng buhay OFW sa pinagkakatiwalaang survival guide natin sa abroad, 1 taon na at tumitindi pa. Kaya asahan yun sa darating na taon, mas maraming makikita, mas maraming matutuklasan, mas maraming makikilala, mas malawak ang lalakbayin at maraming bagong susubukin ang nag-iisang programang tunay na trip ng Pinoy. Hatid namin sa inyo ang mundo. Mula sa mata ng Pilipino. Pinoy Abroad, ang OFW Authority, tuwing Miyerkules sa huling Sandigan ng Bayan. Hindi madaling umakyat ng Mount Everest kung kaya't kailangang sumailalim sa matinding pagsasanay para malagpasan ang pisikal at psikolohikal na pagsubok na kakambal sa pag-akyat dito. Maging ang news team na sasama kay Romy Garduse hanggang sa base camp, sumailalim sa matinding training. Alamin ang training na pinagdaanan ng mga taong magiging saksi sa makasaysayang pag-akyat ng Pinoy sa Mount Everest. Nang maisaayos ang plano ng mountaineer na si Romy Garduse na akyatin ang Mount Everest, agad naganda ang GMA News para i-cover ang makasaysayang proyektong ito. Sasamang GMA Everest team hanggang base camp ng bundok. Bilang bahagi ng paghahanda, sumailalim sa medical exam ang mga reporter at cameraman. Nang matapos ang mga pagsusuri, isa ako sa mga pinalad na mapili para magbalita ng mga pangyayari sa Everest Expedition ni Romy. Sa loob ng 1 buwan, isinailalim kami sa physical fitness program. Hirap. Tinitrain kami sa weights para pag nagbuhat ng kargada dun sa taas, kondisyon ng mga katawan namin. Iba't ibang uri ng pagsasanay ang aming pinagdaanan. Ito yung team na bumubuo nung pupunta sa Everest at sa ngayon ay nagsisimula kami ng paglalakad muna dito sa loob ng UP. Susunod yung takbo bilang bahagi ng training namin pag-akyat doon sa bundok. Mahalagang nakakondisyon daw ang aming katawan sa pag-akyat sa base camp ng Mount Everest. So nakakailang kilometro na tayo. Siguro mga roughly 2 kilometers na tayo ngayon. So nasa 2 kilometro na ngayon, natatakbo namin. At isang ikot pa yung parte ng training na ginagawa namin dito para makapunta sa base camp ng Mount Everest at masundan si Romy Garduse kahit hanggang doon. Importante yan kasi lumalabas sa mga researches na ginawa nila doon sa mga alpinists, yung mga umaakyat ng Mount Everest na malaki yung demand physically. Hindi lang physical pero pati mental. Kinailangan din naming dumaan sa first aid training. Bukod sa physical training at first aid, sinubaybayan din ang aming kinakain. Nalaman na kailangan naming magdagdag ng timbang para may reserbang laman at lakas na gagamitin ang aming katawan pagdating sa base camp ng Mount Everest. Ang araw-araw naming training naging susi para mas mapalapit sa isa't isa ang GMA Everest team. Ang
simpleng pagkakaibigan, naging parang magkakapatid na turingan. Kami ang tututo kay Romy mula sa base camp ng Mount Everest. Sa pagitan ng mga bansang Nepal at Tibet, matatagpuan ang tinaguriang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest. Sa taas nitong umabot sa halos 30,000 talampakan, 2 ulit na mas mataas ito sa Mount Apo sa Mindanao. Kaya pangarap ng halos bawat mountaineer ang makaapak sa tuktok nito. Pero mahirap umakyat sa Mount Everest. Matarik ang rutang daraanan. Marami nang naligaw o nawala dahil sa mga snowstorm na bigla na lang dumarating sa daan paakyat ng bundok. Tinatayang 4,000 tao nang sumubok akyatin ang Mount Everest, pero mahigit 600 lang ang nagtagumpay. Mahigit 100 ang namatay habang inaakyat ang bundok. Ang unang makikita mong peligro o panganib ay altitude. Habang tumataas ka, bumababa ang pressure. Finally, Gorak Shep. Bukod sa madulas at matarik na daan, paakyat ng Mount Everest, kailangan ding tiisin ang sobrang lamig na klima na madalas bumabagsak hanggang -20°C. Manipis din ang hangin sa lugar. Low oxygen content, it will lead to low blood oxygenation. 1. Kapag nangyari yan, ang tao, yung hininga nila, mas mapapabilis. Bakit bibilis? Kasi hahabulin nila with every breath that they can take to gather as much oxygen as they can. Kaya matindi ang paghahanda bago akyatin ang Mount Everest. Si Romy Garduse, halos di na mabilang ang naakyat na bundok. Lahat bilang paghahanda sa kanyang Mount Everest expedition. Bukod sa mapanganib na kapaligiran sa bundok, iba't ibang sakit rin ang posibleng kaharapin ng mga nagtatangkang umakyat sa Everest. Matapos ang ilang linggong paghahanda, tumulak na kami papuntang Nepal nitong Sabado. Lalabas ko muna ha. Mahigit 1 buwang mamamalagi ang GMA Team Everest doon para sa paghatid ng balita kaugnay ng inaabangang Mount Everest Expedition. Ito na yung bagahe namin papuntang Nepal. At mula dito sa Maynila, biyahe muna kami puntang Bangkok, tapos Bangkok to Nepal. Ang makaapak at mailagay ang bandilang Pilipino sa tuktok ng Mount Everest, isang hangaring nais matupad ni Romy Garduse. At sa kanyang misyong ito, buong tapang nating ilalahad ang katuparan ng kanyang pangarap. Pangarap na magbibigay karangalan di lang para sa kanyang kapakanan, kundi ng buong bayan. Isa lang muna natin. Ako si Jigo Manikad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sa ilalim ng bandila ni Juan de la Cruz, ipinanganak ang Pinoy Rock and Roll. Walang magdadrugs dito Ang ama, ang walang kaparis na si Pepe Smith. Nag-iikot si Warden, sabi sa akin, "Oh, Smith, hindi ka mag-compose. Anong inspirasyon makukuha mo rito?" Ang anak ng Kano na ginawang cool maging Pinoy. Ang himig ng kanyang buhay, sabayan natin ngayong Lunes sa Eyewitness. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kang tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kami muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manikad. At ito ang Reporter's Notebook.